Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat, mga pamilya at syempre mga suki at giliw na tagapakinig at syempre mga nanonood rin sa FEBC Radio. Ako po ang inyong matagal na hindi nakakasama sa palatuntunang ito, Attorney Winnie Salupides, pero present po ako ngayon. Muling nagbabalik, muling magkasama tayo sa Himpapawid at syempre dito nga po sa ating masayang tahanan. Para po sa naghihintay sa tinig ng aking may bahay na si Maloy Malibiran Salumbides, siya po ngayon ay nasa malayong lugar, ano? May wifi naman po doon, pero yun nga po, I realize na kahit meron po tayong wifi, minsan, marami sa mga family members natin, kulang sa oras, kulang sa tulog, kulang sa lakas, kulang sa panahon, pero gayon pa man, ang Panginoon hindi kinakapos. Ang Panginoon patuloy na nagkakaloob at nagbubuhos sa atin ng pagkakataon para tayo'y mapaalalahanan at mabigyan ng mga magagandang kaisipan at karanasan para sa ikasisiya ng ating mga tahanan. Welcome once again to this fun family program called Masayang Tahanan, aired in different stations of FEBC Radio. And of course, to make this fun, kailangan meron po tayong barkadahan. Kailangan hindi lamang po ako ang inyong naririnig at nakakakwentuhan dahil malapit na ang Pasko. Simula na para muli po nating mabisita, makatok at makamusta ang ating mga inaanak. Alam po ba ninyo na kami ni Maloy ay marami ng mga inaanak sa kasal? Alam po ba ninyo na kami ni Maloy ay halos bagong kasal pa lang pero nagninong at ninang na rin po kami sa kasal? At kilala po ba ninyo kung sino ang buena mano sa aming pagmamarcha bilang ninong at ninang at mga unang inaanak namin sa kasal? Walang iba, kundi ang ating panauhin ngayon. At I'm sure marami sa inyo makakakilala sa kanya. So join me in welcoming our special guest, ang aming unang inaanak sa kasal. Walang iba, kundi si Ginoong, yan, formal na formal ha, Ginoong Joy Sampang. Welcome to the show! Palakpakan natin! Magandang umaga po sa inyong lahat. Attorney Ninong, maraming salamat. maraming salamat sa invitation. So, kahit kinakabahan ako kasi asawa ko talagang sanay na sanay dito. So, sa kanya ako nagtatanong ano bang gagawin, ano bang magiging sasabihin. But, syempre, siya pa nga nag-set up ng mga ginagamit ko. Oo, ang unang tanong para sa iyo, para talagang maging malinaw sa palatuntunan ito, sino ba yung asawang binabanggit mo? Siya po ay naririnig ninyo sa FEBC din. Siya po yung nag-iisang asawa ko. Siya po yung katulong ko sa pagpapalaki ng aming isang anak, si Joshua. Kilalang kilala niyo po siya. Pangalanan mo? Siya po si Heidi. Kailangan po Heidi Bernardo Sampang. Palakpakan natin yan. Siyempre, sikat at kilala nating lahat dito, no? At importante talagang mamutawi sa iyong labi, Joy, na ang pangalan ng iyong nag-iisang asawa. At siyempre, in a way, pareho tayo rito, no? Na dapat kinakabahan din ako dahil ang sanay na sanay sa radyo. Ang akin ding may bahay na yung si Ninang Maloy Malibiran Salumbides. Pero yun ang maganda, no? That's the good thing, Joy, na mga napangasawa natin ay mga broadcaster. Dahil pati tayo nahahatak dito sa linyang ito, no? Kahit saan nga po minsan ma-invite kami sa church. Ang parating nagsasalita si Heidi. Backup lang po ako. Pero ngayon hindi ka backup Ikaw ngayon ang talagang parang leading man dito sa kwentuhan natin ito. Kaya having said that at na isiwalat sa madlang people dito sa FEBC, ang pangalan ni Heidi Bernardo Sampang na iyong asawa na kilalang kilala nating lahat. Siguro, matanong muna kita, no, Joy, how is it to be married to Heidi Bernardo Sampang? Kamusta ba ang pagiging mister ni Heidi? Sa'yo, ikaw pala, pagiging mister mo.
So far po Ninong, minsan kinakabahan, minsan proud, pero mas proud ako kasi ginagamit siya ng Lord sa radio station to minister sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At syempre proud ako sa aking wife kasi yung mga gusto niyang gawin, nagagawa niya sa True Radio. Tsaka talagang yung influence niya, doon ko siya parating sinusuportahan eh. Actually, Attorney Ninong, ako ang driver niyan kung saan-saan kami pupunta. Kapag Nako, meron appear siya tayo. mga kailangang puntahan, so alisin ko po yung hat ko as ay boss sa office. So Mhm. magiging driver ako sa kanya. At So okay yun po lang ang naman sa aking. iyo yun. Wala naman parang lungkot o pag-iimbot. Wala naman po, Attorney Nino. Yan ang yan ang kumbaga, yan ang aking suporta sa kanya. Yan din ang aking ministry para sa kanya. Yung share ko ng Yun. ministry niya. Oo, kasi talagang every time na mabi-bring up yung mga bagay na ito, hindi talaga maiwasan na pag-usapan ng ating mga asawa na talagang sila, aminado tayo, sila yung mga mas kilala, no? At you've already said that you are a proud husband of Heidi Bernardo Sampang, no? At yun nga, but you also have a career of your own. The Lord has also given you much achievements. Pero syempre, tanungin din natin, for the benefit of those few loyal viewers and listeners na hindi nakakaalam, ilang taon na ba kayong mag-asawa ni Heidi Bernardo Sampang? Ah, Last May 10 po, nag-celebrate kami ng aming 19th birthday to 19th anniversary. Oh, si Joshua Okay. kasi 18 eh. So 1 year lang. So yun ang aming clue. So 19 years na po kaming happily married. 19 years na po rin akong nagtitiis. Oh, Nagtitiis. bakit naman? Nagtitiis na hindi, joke lang po, pero we're really serving the Lord. Uh Mhm. we're really happy na nagiging influence din kami sa kanya-kanyang field namin. Oh, very So true. it's really a blessing from God. Oo, at alam ba ninyo na influence din kayo sa amin ng Ninang Maloy mo? It's probably Thank you something po. that you are not very aware of, but we are also influenced. And of course, ang mga nanonood at nakikinig sa atin dito, they are now inspired to know that you have been happily and successfully married for 19 years. Wow! 19 years ago pala yun. Nung kami naimbitahan ninyo na dumalo sa kasal ninyo at magmarcha bilang ninong at ninang. Pero, eto, natatandaan mo pa, Joy, gaano katagal mo bang niligawan si Heidi bago naging iyong kaano-ano? Nag-start po 'yan when 1999. So Mhm. 1999 I started courting si Heidi mga first quarter of 2000. Yung Aba, Y2K. talaga. Y2K. So after how many months? Yun. How many? How many months? Siguro mga 3 months. Wow, ang tagal naman nun. Three, Pambihira. Lakas mo three talaga. months. Kasi meron ding umaaligid eh. So, Paano mo na itaboy? Kaya talagang 3 buwan mo lang niligawan, ha? dinaan ko sa comedy. Ninong, dinaan ko sa comedy. Oh, tsaka sa papogi. Dahil Sa ito, maraming hindi nakakaalam nito, Joy. Pero nung panahon na nililigawan mo si Heidi sa girls dorm ng FEBC, sabay tayong umaakyat ng ligaw din nun, di ba? Do you natatandaan ko still yan, Ninong. remember? Oh, Yes. we are so similar in many ways. Pag pumupunta at umaakyat ng ligaw si Joy kay Heidi, nagkakataon, nandun din naman ako pumupunta sa girls dorm para naman manligaw kay Maloy. Pero kahit pareho tayo ng ating parang motibo, ang pinagkaiba natin, ikaw, tatlong buwan ka ng ligaw, di ba? Mm-mm. Kaya ako, bakit ako Tatlo. 5 taon? Bakit kaya ako inaabot ng katakot-takot na mahabang panahon?
Ayun, yun ang masasabi Malaki natin na tulong. wala ako ng appeal nitong si Joy Sampang. Okay, so having said that, congratulations sa iyo, inaanak, dahil talagang natutuwa kami at ang buong FEBC Radio na kayo ay patuloy na masaya ang inyong pagsasama at ngayon nga, nandito tayo sa Masayang Tahanan. And we're also going to talk about your career because a few of us know that bagamat tayo pareho, minsan tayo driver, minsan alalay, minsan bodyguard ng ating mga asawa, eh meron din tayong kanya-kanyang mga profesyon at kanya-kanyang mga career. And would you share with us what your career is at the moment? Uh, Currently po, ako ay isang bank officer. So I'm working at Bank of the Philippine Islands. I'm thankful for the Lord because last November 17, it's my 25th year with the bank. 25 So years. Silver. 25 years na ako. So I started po from as a teller before. That was 1997. So, and through the grace of God, maraming pinagdaanan. Currently, I'm handling an area in Makati, one of the Wow. BCS and one of the complicated and the most exotic Wow. banking transactions in the Philippines. Talaga exotic Gaano ka-exotic yun? Mga exotic transactions, pati client, they are really, these are the big clients that we are handling. And we're thankful for the Lord. Ako tsaka si Heidi that the Lord granted our request for a promotion. I'm currently the vice president of one of the vice president of the bank, handling the branches channels. So nasa Galing. Makati po ako ngayon. So double congratulations. Kanina, congratulate at binabati kita dahil sa inyong matagumpay at masayang pagsasama na 19 years bilang mister ni Heidi Bernardo Sampang. Pero yun pala, meron tayong dagdag na pagbati at congratulations dahil you just experienced another promotion. Ang promotion mo na ba ito sa bangko na pinaglilingkuran mo? Nung nagkakasama tayo ni Manligaw sa girls dorm, during that time, bago pa lang ako sa BPI no, nasa rank and file. So sa pagiging rank and file, there are series of promotions yan eh. Then after that, you will Di mo na mabilang, ha? You will go to a officership training. So para kang management trainee, then after graduating, you will become an assistant manager. After assistant manager, you'll become a manager, senior manager, then assistant vice president, then vice president. So, grabe. Maraming pagdadaanan talaga. Oo nga, at sinabi mo nga, nagsimula ka bilang teller, di ba? Sa branch ka naman yan bago ka mapunta sa Makati? Sa may Lagro branch, sa tapat ng SM Fairview. Yun yung unang assignment ko. Ma-traffic dyan, ano? Pero yun nga, hindi na-stuck sa traffic ang career mo bilang isang banker. Did you really parang envision yourself as a banker, even as a young child? Bata ka pa ba? Ito na talaga yung parang pinangarap at inambisyon mo? Actually, Ninong, my dream before is to become a pilot nung bata ako. Parang si Pastor Jebo Banzuelo, eh? Yan ang aking dream nun. So pilot kasi matangkad ako, I'm 5'10". Then nung nag-college ako, I took up accountancy. So nung nag-accountancy ako, so ang mindset ko noon is to become an auditor na. An auditor. So bakit ganun? Bakit pa yung pagiging piloto mo parang napadpad na iba ang hangin, biglang naging accounting? Na-realize ko po, Ninong, takot pala ako sa heights. Talaga? Ay, ang tangkad-tangkad mo. Yan ang problema ko. So syempre I took up business accountancy, and by the grace of God again,
yung pagiging college student ko supported by the Quezon City government. So, wala akong bayad noon. I'm a government scholar. At ang galing, ano? Hindi ka man naging piloto, Joy, talaga namang sasabi natin na pumailan lang ang career mo. At talagang ikaw ay lumipad ng lumipad tuluyan. At pag pinag-uusapan nga natin yung banker, ang nai-imagine dyan ng mga tao, parang bilang ng pera, di ba? Limpak-limpak na salapi at lalo ka na dahil ang dami mo ng promotions, hindi mabilang at 25 years ka na sa bangko na pinagtatrabahuhan mo. Siguro meron tayo mga listeners ngayon at mga viewers na nagtatanong, dahil naka 25 years ka na sa bangko, ibig sabihin ba nun, talagang tumanggap ka ng 10 milyon bawat taon? Nako, lokohan nga namin eh. Kami nagbibilang ng pera pero hindi sa amin ang pera. So, it's really wala naman po Ninong. Nagano lang kami yung bank BPI particularly talagang generous din. Generous din in terms sa right, sa compensation. But it's really it's really enough po. Yeah, if your employer is generous in terms of compensation, you have also been generous in terms of loyalty and service. And we Yes. commend you. Saludo kami sa 25 taon na mahabang paglilingkod na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Well, what's the reason for your longevity or yung staying power mo? Actually, someone asked me the same question. Reason ko niya, Ninong, is really the culture. The culture in BPI. The culture in our organization. Kasi, di ba sinabi, unang consideration ko before I join a bank, kasi ang bangko Monday to Friday lang. So Monday to Friday lang. So I have time for Saturday sa church, Sunday, lalong-lalo na Sunday sa church. So yun yung consideration ko. So why I decided. But during that time, nung 1997, really, ang salary noon is talagang yung basic na basic lang. But it doesn't matter kung basic, kung ganun yung sweldo eh. Kasi what I enjoyed most is yung culture dun sa loob. We are like family. Pag nasa loob ng branch, iba yung culture, iba yung atmosphere namin. Even pagdating sa kliyente, doon ako nag-enjoy. Alam niyo ba, Ninong, nung bago ako sa bangko noon, yung second assignment ko na branch sa Novaliches, katapat yun ng palengke. So every December, tuwan-tuwa yung nanay ko kasi pagdating ng hapon, sa December yon, from the start ng December, every hapon, marami akong inuuwing mga regalo. Yun na nakakatuwa nun eh. Gulay? Marami akong Anong mga regalo? Minsan nagbibigay ng mga doon kasi may mga tindahan ng isda, manok, baboy. Pag Pasko nagbibigay sila. So yun, so ako nag-enjoy ako doon. Then I really enjoyed talking to clients, conversing with them, sharing experiences. Sabi nila yung mga kung paano rin sila nag-start from the bottom, tas nagkaroon ng business, nag-share din sila. Yung ganung scenario, nag-enjoy ako noon. Siguro that's one of the reason bakit ako tumagal sa BPI. So, yung connection, napakahalaga kasi nun sa akin yung connection with my peers and the connection with clients. Yun yung nagbibigay. And just to add to my stint, I was able to get awards in BPI. Nakakuha ako ng 2 awards. That is a nationwide award. That's Service Officer of the Year. It's really part of the Excellence Award kasi meron kaming Excellence Award. Then, during my time in Makati, I was able to receive 2 awards, the Heroes Awards. So, yun naman yung mga binibigay sa mga... Ano yung kabayanihan na yun? Mga
It, iginawad sa'yo na ano parangal? yun, overall performance, pati hindi lang yung business performance, but also your performance towards your people. Kasi challenging sa akin noong time na yun, yung hawak ko ay handled branches in Manila, Mhm. Visayas, and Mindanao. So from Ang time dami to naman. time, travel ako ng travel. So Oo. nakaka kapag nakakamit ako ng iba't ibang culture. So siguro 'yun naging experience 'yun. Magandang experience 'yun for me. So I I thank can the Lord imagine. kasi niloob niya yung ganung scenario para not only for my own career but also siguro may mga na touch din ako na lives. Di lang dito sa Manila but also in Mindanao and Visayas. Oo, I'm sure. At sabi mo nga, talagang gusto mo yung family environment sa inyong kumpanya, di ba? The culture. Pero totoo ba na natupad yung pangarap mo na ang Sabado at saka ang Linggo mo talagang sagrado at nailalaan mo sa pamilya at sa Panginoon? Yes, as much as possible na nagkakaroon ang BPI kasi diyan ako believe sa BPI kasi knowing mga Ayalas they really value yung family. So may mga occasionally may mga events kami or something na ginagawa to do during Saturdays but Sunday mostly wala talaga. Wala talagang activity ng Sunday. So Sunday talaga nilalaan para sa Lord. Yung Sabado, minsan lang. So, yun naman yung time namin ng aming family to band together, kakain sa labas, pupunta sa mall. So, it really helped me kaya siguro yung 19 years namin ni Heidi is really a testament na talagang we really love each other. We really bond together. Kahit isa lang yung anak namin. So, we see to it na talagang meron kaming time. Kasi pag Monday to Friday talagang I'm busy. Hindi talaga ako Mhm. makausap, madaming ginagawa. Oo. Pati gabi, Ninong, pati gabi. Even even kahit Nako. nakalib ako, kanina nakalib ako during Kaya the nakakausap ka namin ngayon, kahit na Mhm. hindi pa Sabado at Linggo, nakakausap ka namin. Mabuti na lang. Nako. Salamat. Ayun. At ang maganda nito, Joy, na hindi mo lang mahal ang iyong trabaho, pero mahal mo rin ang iyong asawa at ang pamilya. Meron kasing iba na ang nangyayari, karibal ng kanilang pamilya, yung kanilang profesyon o yung kanilang trabaho, di ba? So in your Mhm. case, talagang yung trabaho mo nakakatulong para mas lalo mong mahalin at ma-enjoy yung company ni Heidi at ng anak ninyo. Agree ako doon, Ninong, kasi nung nag-start nga ako but I admitted na mali yun. Kasi nung bago pa lang akong officer, pati work, dinadala ko sa bahay. Oh, So, you mean yung mga yun. perang binibilang mo? Nadadala Yung mo mga, sa bahay? mga records. Oh, bira Yung mga lang, biro records. lang. Oo, nako, Yung mga sipag talaga. records, Oh, what changed? Paano mo biglang naiwaksi na hindi mo na ginagawa na nagdadala ka ng trabaho hanggang sa bahay ninyo? yun ang dahil ang aking may bahay ay isang family counselor, nag-handle ng family matters before. So, doon niya ako kinorek. Sabi niya, it's Oo, not napagsabihan ka. yun. So, and yun din, Ninong ang narinig ko sa kay Ninang Maloy. Isa rin nung Oh, one time narinig ko siya na mali yung reason na you're doing this, nagpupursige ka sa pagtatrabaho, it's because para sa inyo naman. 'Di ba? Yun yung sa sinasabi nila, para sa inyo mhm. naman 'to eh. Pero sabi nga ni Ninang Maloy, hindi raw tama 'yon. 'Di ba? May time para doon, tsaka may time para sa family. So, Siyempre, agree tayo dyan at yung mga sinasabi, hindi lang dahil sa asawa natin ang nagbibigay ng pangaral, no? Pero nakikita natin effective. Effective sa tahanan ng mga sampang at siyempre, praise God, effective rin sa tahanan at pamilya ng mga salumbides. So talagang tayong pareho, Joy, no? Tayong mga padre de pamilya.
nabiyayaan tayo ng mga mahuhusay na asawa at pati tayo. Dahil sa kanila, nadadala at natatangay na rin tayo sa husay at mga matitinding katangiang taglay ng ating mga may bahay. Kaya tayo nasa masayang tahanan ngayon, ano? Hindi sila yung nasa camera, hindi sila yung naririnig sa himpapawid, kundi tayong dalawa. Dahil binigyan din tayo ng Diyos ng mga special na mga experiences at mga kwento at skill set na talaga namang makikitaan ng value at saka ng worth. Talking about value, kasi nga, ang naging career mo, bukod sa hindi mo natuloy ang pagiging piloto, although sumasakay ka sa eroplano, di ba? Pero 25 years ka na sa bangko. Eh, kailan ka ba unang nagsimulan magkaroon ng bank account? Actually, yung the first bank account na nagkaroon ako nung college na ako eh. Galing Kasi naman. Malaki ang baon mo. ni-require ng ng Quezon City government. Oh, Nung yun nung pala yun. nung scholar ako, so doon nila nilalagay Kala ko, yung dahil sa laki ng allowance mo, kailangan binabangko mo eh. doon nila. So ni-require nila yon. I remember the bank is UCPB. Okay So talaga. Naalala mo pa. Along Katipunan. Oh, and since then, mula nung college na nagkaroon ka ng sarili mong bank account, tuloy-tuloy na, hindi na napatid. Yun na yun. Pero hindi siya active during that Mm. time. So naging active lang siya nung nagkaroon na ako ng work. So yun, nakakapag active na yung account ko noon. So but priority ko pa rin noon kasi nung binata ako is to give back to my family, sa nanay at sa Mhm. tatay. So majority or halos lahat binabalik ko muna sa kanila nung time na binata pa ako. Ayos. So Oo. yun, dun muna lahat. So wala munang ipon noon. Nung nakilala ko na si Heidi, yun na. Kasi parang Ano nakita ko na? na mukhang seryoso na ako, eto na. So I have to really save para sa Mhm. para sa amin. So yun, napapag-usapan naman din namin yun before. So yun, doon na naging seryoso yung pagsisave. Ayun, talagang hindi lang seryoso sa pangliligaw, hindi lang lumalagay sa tahimik, no? At hindi lang seryoso sa buhay pamilya, seryoso ka rin pati sa pagdating ng kaperahan at pag-iipon, pag-iimpok. Ngayon, ang tanong, sabi mo nga, di ba, tuloy-tuloy na yung pagkakaroon ng bank account mo. Ikaw ba ay gumagamit pa rin ng alkansya o yung piggy bank na hinuhulog-hulugan ng mga piso-piso, barya-barya? Hindi ka na naniniwala sa ganong sistema. Wala na kasi ano na ngayon. Ngayon lalo na ngayon, ninong digital na tayo, marami ng way. Ang pinaka ang pinaka-alkansya ko na lang si Heidi tsaka yung si Joshua. Oo, akala ko GCash at saka Kay Paymaya. Maya, oo. Medyo kakompetensya namin yan eh. Pero we both have that. Oo nga, at syempre nagpapasalamat kami ni Ninang Maloy mo dahil pinili ninyo kami ni Heidi na maging isa sa inyong mga pangalawang mga magulang, ano? At I'm sure after being successfully married for more than 19 years, meron na rin kayo mga inaanak sa kasal, tama ba? Meron na rin pa, meron na rin. Marami-rami na rin. Marami na Ah, po. talaga? Mm. Madami na rin. At totoo ba na pagka kayo ang kinukuha ng ninong at ninang sa kasal, ang regalo ninyo passbook at saka mga bank account? Check na lang po, Ninong, para wala ng Ayun. cash. Okay, oh, kasi baka mamaya pag sinabi mo na ang regalo ninyo bank account o mga passbook, baka biglang dumagsa ang mga imbitasyon na kayo ay gawing ninong at ninang. Pero yun nga, in your career as a banker, di ba, sabi mo nga napaka-exotic na mga transaksyon, pati ng mga kliyente at saka iba't ibang mga denominations ng currency ang ina-handle mo. Bilang isang Kristiyano, hindi ka ba nagiging materialistic dahil sa linya ng trabaho mo? Paano mo napapaglabanan ang pagiging mukhang pera sa iyong pananampalataya? Ah,
sabi nga nung isa sa ano namin yan, ninang sa character na binibuild namin sa work is really yung kasi financial institution kami. So we handle finances. So dapat makita sa amin yun na we can handle our finances. So always live within your means. Kailangan marami kasing mga cases na sa True. sa bangko na dahil yung lalo na pag nagkaroon ka ng credit card, swipe ng swipe, di ba? Pagdating ng bayaran, doon na sumasakit ng ulo. But being a Christian kasi, di ba, parang number one, pag pumasok, turo ng nanay ko, pag pumasok ang sweldo, kailangan 10% sa Lord. Tanggal yon. So after that, 10%, kailangan may mag-save ka muna. Then that's only the rest, yun na yung pagkakasyahin mo para dun sa mga gastos mo. So, yun yung formula na ginagawa ko personally. Number one is really aalisin ko muna yung tithes. Then, kahit magsisave, then yung expenses. And the Lord has been gracious to us. Until now, nagtataka na lang kami minsan ni Heidi na meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Kasi nagiging tapat kami. So, sabi nga ng maging tapat ka, kami ng Lord, then mas bibigyan ka pa. Yun yung naging Ninong, naging challenge sa akin. Kasi I'm praying na, sabi ko, Lord, nandito na ako, gamitin mo ako. Then, not only i-bless mo ako, what I want also is to bless others. Not only inside the company, but also outside, not only our relatives, kung sino. So, yun yung naging turning point. Kung sabi ko, binigyan ako ng mataas na posisyon ni Lord. Binigyan ako ng mataas na posisyon and it comes with sabihin na natin na magandang salary. But ang sabi ng Lord, that is not yours. Merong pinapatikim ko lang sa iyo yan. But syempre, hindi sa amin yun. Ang thinking namin hindi sa amin yan. We have to share that and we have to really give back kung ano yung para sa Lord, number one. And number two is, ang lastly is talagang gamitin yun sa tama. So, isa sabi nila, pinaghirapan mo, dapat magkaroon ka naman ng ganyan, ng ganyan, ganyan. Minsan natitempt ako, Ninong, bili ng ganyan, pero ang hobby ko ngayon is biking, kaya dun lang muna, binibigyan ko muna ng mga excess dun muna. So, pero napaka-importante talaga sa akin is really more of giving back. What you receive, bigay ka sa Lord, then tumulong ka. Yun yung ginagawa po namin. Oo, nakakatuwa, no? Na talagang parang ito yung mga na-apply mo sa buhay mo at sa pamilya ninyo na sabi mo nga hindi ka nasilaw ng salapi, hindi ka nagmukhang pera, hindi ka naging materialistic, pero mas naging responsible kayo sa pag-manage ng finances. There is also that sense of accountability to the Lord. Plus, malinaw sa inyo na kayo ay magiging daluyan ng pagpapala. Ano yung parang mai impart mo naman na wisdom pagdating sa mga tao, lalo na yung mga shopaholic o mahilig sa mga online shopping? Sa akin dyan, Ninong, just to be really check nyo muna kung talagang it's a need or a want. Kasi magkaiba yun . So, in our family, priority namin yung talagang kailangan, yung need. So, dapat merong consultation dapat, lalo na mag-asawa. Kailangan ba natin to? Kailangan ba natin yan? Though sometimes you have to really satisfy your wants if kayang-kaya naman, if pwede naman. Pero ang maganda dapat yan kasi wag yung sasarilinin ng isa, kailangan consult muna. Para parang sa check and balance. May nag-check, may nag-balance. Check and balance. Oh, and how do you also impart that kind of discipline
sa inyong anak, lalo na kayo ni Heidi, ano, nag-iisa ang anak ninyo at kayang-kaya niyong itaguyod, kaya-kaya niyong buhayin. Tayo bilang mga magulang, sabi nga natin, kaya nating tiisin ang mga sarili natin, di ba? Pero pagdating sa mga anak, talagang malakas ang tendency na gusto mo ipagkaloob kung ano ang kailangan at hindi lang kailangan, pati yung gusto ng mga anak mo, lalo na nag-iisa lang yan. How do Mm. you also observe parang certain limits o yung magagandang prinsipyo para hindi nyo naman nasa-spoil si Josh? Actually, nung ano yan eh, sa akin nga nung minsan argument namin yan ni Heidi kasi ako, nung bata ako naman, hindi naman ako ganyan. But syempre, tama yung sinabi mo na gusto mong ibigay yung best Yes. para sa ano. Lalo-lalo na nag-iisa yan eh. Mhm. So, minsan kung bibilin namin siya, we have to explain to him bakit namin bibilin to. Minsan pag magre-request siya, tinatanong namin kung bakit. So, from there, ini-explain namin ni Heidi bakit bibilin to, bakit hindi ito bibilin. And minsan nakakatuwa kasi yung anak namin, minsan siya na rin ang umaayaw, minsan sabihin niya mahal. Wow! Daddy Galing mahal. naman. Ayo ako mahal. Minsan pinupush namin. Saan niya nakuha? Saan niya nakuha yung ganong klaseng parang self-control na siya na mismo ang nagsasabi na mahal, ayaw niyang abusuhin ang generosity niya? Pag nakikita, nagano na lang yan, Ninong eh. Nag-appear na lang yan one time kasi siguro na nag-upisa kasi kami sa binibilan namin ng maliliit na bagay. Mura lang. So, pag nakita niya nagmamahal, medyo ayaw niya na. So, siguro nandun niya, siya rin mismo, init na sa kanya na may limit siya. May limit siya ng cost ng isang bagay. So, pag nakita naman niya na medyo mahal na, kasi pag umabot na ng mga 1,000, namamahalan na siya. Talaga. Ang galing naman, Namamahalan na eh. siya. Ano lang, minsan kami ni Heidi, ito, ganito yung presyo na hanggang diyan lang, hanggang diyan ka lang. Nung bata siya, hanggang ngayon nadala niya. So, pero ngayon, lumalaki na siya tapos nababarkada na rin sa Mm. mga lalaki na medyo well-off din yung mga kaibigan niya. So, ini-explain din namin. Minsan sabi niya nasasama siya just to we are giving this to you because we want you to realize na hindi naman ito yung sa pera. Okay? Gusto ko i-enjoy mo. Enjoy mo yung company nila, enjoy mo to. Pero we are giving this to you because we want you to enjoy the grace of God. Yung bibigay ng Mm. Lord. Hindi to galing sa amin, galing to sa Lord. Oh, galing. Nabigyan niyo ba si Josh ng bisikleta? Meron akong binili sa kanya. Yun. Yun. Kaso nahilig pa ngayon sa basketball, Ninong eh. So Oo, every okay lang yun. Okay lang yun. Pero yung bisikleta ba, masasabi mo na yung bisikletang binili mo kay Josh, halagang 1,000 o wala pa? more than Ayun na. Yun na nga ba ang iniisip natin. Akala ko talagang kasi kasi yung striktong-strikto. yung bisikleta na yun minsan ginagamit ko. Ayun. Pero nag-sharing ba kayo o talaga may kanya-kanya kayong bike? May ano kami, separate bike kami but magkaibang style. Oo, yun. Pero yung minsan yun ginagamit ko yung isa. At sabi mo rin kanina, nahihilig na rin si Josh sa basketball, di ba? Nabilhan mo na ba siya ng sapatos na pang-basketball? Nako, Ninong, yan ang kanyang ano ngayon, hilig. So, Mhm. sabi namin, gamitin natin yan. So, once a week, sinasama ko siya mag-basketball para Ayun. magamit yun. So, nabilan naman, nako, Oh, pero siguro yung nabili mo hindi naman halagang 1,000, ano? Wala akong hindi, maisip na rubber walang shoes na halagang 1,000. Baka oo, wala na. medyas, pwede pa. Medyas, siguro. Baka medyas lang yun, Nino, o kaya isang isang swelas. Oo nga. At ano naman yung pakaramdam na yung mga hilig mo, nakikita mo, nagiging hilig din ng anak mo?
Nakakatuwa Ninong kasi syempre, di ba, yung dati nun may fear kasi ako na magkaroon ng anak. I Hmm. got Bakit married naman? at I got married at 29 na eh. 29 parang sabi ko, kaya ko ba Bata pa. mag-raise? Kaya ko ba mag-raise ng family? Sabi ko. So, yun yung dating fear ko, tapos nag-pray ako. So, sabi ng nanay ko, pag nanligaw ka, kailangan, ibig sabihin nun, magbubuo ka na ng pamilya. Sabi ko Oo. ngayon, aba, ganun ba yon? Sabi ko. So, nung nakita ko na ngayon, sabi ko, kailangan kong, nung kami na ni Heidi, at naging family na kami, then pinanganak si Joshua. Sabi ko, Lord, give me the wisdom and the strength to really raise this family. So Mhm. nung lalaki nga yung naging anak namin, I'm happy kasi sabi ko, kung ano yung hilig ko, gusto ko makita rin niya. Eh ngayon, sabi ko pa nga no, Ninong, gusto ko pag naglaro ko ng basketball, makakalaro ko siya. So ngayon, nangyayari na yun, naglalaro na kami, tinuturuan ko na. So kasama namin yung mga taga-BPI din, taga-bangko rin yung mga Oh, kasama namin. So kilala rin siya. So nakakatuwa kasi ang kung saya. makita mo yung hilig ko nagiging hilig niya rin. Yung influence ko is malaking bagay sa kanya. Pero more than that, yung tinuturo namin kay Joshua is really to really walk with God. Yun yung gusto namin. Mhm. Which is the most important thing. No? At yun nga po, no? Sa saya ng ating kwentuhan, Joy, no? Habang napapag-usapan yung mga bagay that are really close to our hearts as dads, as fathers, talagang nakakalimutan na natin. Baka sumesenyas na sa atin ang ating producer na si Precious Grospe Cruz. No? Sinabi, yan ang problema sa tagal ng kwentuhan nyo, sa saya ng usapan, nakakalimutan nyo na mag-break. Makinig muna tayo ng isang masayang awitin buhat sa papuri. Na ang araw ay sisikat, o Diyos sa'yo may pag-asa. Ang bukas ko'y tumitingkad, mga pangako ni Kristo, sadyang mapananalikan. Sa Kanya ang amin at oo, aking mapanghahawakan. Dumating man ang tagpulan, ikaw ang aking silungan. Sa iyong salita naniniwala, pagkat tapat kailan pa man. Panginoon, ikaw ang aking sandigan. Sa ngalan mo tiyak ang aking kaligtasan. Sa mga pangako mo'y walang alinlangan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang tanging sandigan. Muli po tayong magkakasama dito sa ating masayang programa. Ito nga po ang palatuntunang masayang tahanan at ako, si Attorney Winnie Salumbides. At kung kayo ay kasama namin kanina pa, atin nga pong nakakapanayam, atin nga pong nakakakwentuhan. Walang iba kundi ang aming inaanak sa kasal, ang asawa ni Heidi Bernardo Sampang. Once again, let's welcome to the show si Joy Sampang. Hello Joy, welcome again. Hello po, welcome, and sa mga nakikinig po ng Masayang Tahanan, privilege po ako para makasama yung aking ninong. Kami ang kauna-unahang inaanak nila Ninong Winnie at Ninang Maloy. Oo nga, at yun, ano, sa dami ng mga naibahagi mo kanina, Joy, bitin pa rin kami. Parang gusto pa rin namin na patuloy na marinig ang napakagandang mga bonding time na nararanasan mo. Hindi lang kayo ni Heidi bilang mag-asawa, kundi nabiyayaan din kayo ng isang anak na si Josh, na ngayon nga binata na at balita ko, Joy, nagda-drive na rin. Binilan niyo na ba ang kotse?
Hindi pa, Binilan mo Ninong. ng bike, binibilan mo ng basketball, binibilan mo ng mga rubber shoes, pero nagda-drive na raw eh. Ang galing naman, Oo. eh. Oo, nung tinuruan ko, nung nag-18 siya, Ninong, na pinakuha na namin ng license then para makapag-drive Mhm. na siya. Kasi yung mommy niya ayaw mag-aral mag-drive. Ayun, So, oo. sabi ko, hindi lang ako ngayon. So, you have to really drive your mom para may kapalitan ako. So, Yun naman. yun yung purpose naman nun. So, minsan lang siya nagda-drive. Mhm. Most of the time kasi nasa school pa siya. So, hindi namin pinapayagan magdala ng sasakyan pa. Oo. Eh, paano? Sumasakay ka ba pag siya nagmamaneho? Naku, akong nasa harapan, baliktad ng araw kami, si Heidi nandun na nasa likod na. So, yan. So siya yung pinagda-drive na namin siya from Bulacan to Manila. Ang Oo, at pinakamalayo kamusta? niya nang na-drive, Oh, Tagaytay. Oo, wow! Suabe naman. okay Nakatulog ka naman. ba? Hindi ka parang kinakabahan habang siya ang Nakabantay nasa lang, Ninong. Manibela. Nakabantay Ayun. lang. Oo, that's good. Natutuwa talaga ako, no? Na talagang si Josh, makikita nga natin na nagagabayan at nababantayan ninyo at patuloy na naaalagaan. Ano naman ang sasabihin ninyo mag-asawa, Joy, kung sasabihin sa inyo ni Josh na, oh, Daddy, pagdating ng aking 20th year sa birthday ko, regaluhan mo ako ng kotse o ng sports car. Nako. Siguro kailangan pa natin mag-pray. Kailangan natin mag-pray, anak. Hindi mo sinasabing hindi. Hindi mo kagad sinasabing Hmm. no, pwede. Talagang panalangin ang inyong unang tugon. Ha? Oo, kung So, talagang ibig sabihin, kailangan. may posibilidad. Ibig sabihin, talagang may tsansa na uubra. Mm, yung na lang, gamitin na lang niya yung lumang sasakyan ko. Oo. At yun nga, no, para sa ating mga suki na kanina pa, talagang nakatutok at sumusubaybay dito sa interview at sa kwentuhan natin. Nasabi mo nga, Heidi, na nung ikaw ay pumasok sa bangko, was it your first job, by the way? Unang trabaho mo ba na sa BPI kaagad at wala nang iwanan? Actually, it's my third job, Ninong. Okay, all Yung right, first third job job. ko, 5 months. Second job is 2 months lang. Ang iiksi. Oo. Tapos And biglang then, 25 years, ha? dito na ako nagtagal. Yung job na to. Ayun. Ang galing. At sabi mo nga, ang unang trabaho mo noon sa bangko bilang teller sa isang branch na Mm. malapit sa Talipapa at sa Talipa Palengke, pa. ano? At maraming nagre-regalo sa inyo ng mga gulay, kangkong, sibuyas at isda Mm. pagkapasko. Di ba? Pero since that time na nagtrabaho ka sa bangko, 25 years ago, how has your lifestyle changed? Ano yung mga mai-share mo naman sa amin na talagang ipinagpapasalamat mo sa Diyos dahil sa trabaho na binigay niya at sa mga promotions na experience mo, na dagdagan pa ng mga award, di ba? How has your lifestyle changed? Ah, for me, hindi ganun ka, ang nagbago lang naman sa akin is how I really communicate with people. Kasi dati, Ninong, ano lang ako tahimik na tao. I don't want to talk to people. Pag hindi ako kinausap, hindi ko papansinin. Pero Mhm. isa sa nagbago sa akin nung nagtrabaho ako sa bank is really na-improve yung communication ko. I really got to initiate the talk sa mga tao kasi that's part of our job. Doon ako nahasa na kailangan kausapin mo and you have to really listen carefully to what the people are saying kasi more on frontliner ang work namin sa frontline kami, more on customer Mhm. servicing. So napakalaking bagay ang tinuro sa akin nun, yung makipag-usap sa tao, makipag-communicate ng makinig, and really hanggang sa dati Novaliches, Quezon City lang ako. Nung nalipat ako ng Makati, yun na, yung mga level ng mga tao doon is really different. So doon din, na-develop din ako doon on how to really dress, to dress properly, to really Yun. uh, talk,
really, even during lunch or dinner na gathering, you really know how to talk business. Kaya yan yung mga natutunan ko eh. So pero ang aking Ninong, ang aking fashion designer is really my wife. Oh, So syempre. so yan ang okay ba to, ganun ba to, ito suotin mo ganyan. So, yan ang, sa mga bumibili ng damit ko, siya yung namimili. So lahat Ayun. siya. So yun, ang At laking bagay na masasabi binigay mo sa na, akin yun. right. So hindi lang personality development, yung fashion sense mo, napansin mo ba na umangat din? Mm. Kasi Paano? parang ah kung dati nakakabili lang tayo sa ukay-ukay, ngayon medyo Talaga. ah, Nag-uukay-ukay ka pala. medyo nakakabili na rin tayo ng medyo maayos na medyo Yun. Saan ka branded, na mga branded. nagsha-shopping ngayon? Saan ka na ba namimili ngayon? Kung hindi na tayo sa ukay-ukay, kung hindi na tayo sa tutuban, bumibili. Saan ka Diyan na pa, nagsha-shopping? diyan pa rin sa SM Ninong, diyan pa rin sa Ayun. Mega Mall namin. Oo, at yun nga, sabi mo nga, talagang ang daming blessing ng Panginoon, di ba? At yung mga nakakasalamuha mo, Joy, talagang ibang-ibang klaseng mga tao, di ba? Yung panlasa mo, hindi ba ito binago ng trabaho mo? Kung dati-dati siguro, ano ba ang mga paborito mong pagkain nung tayo magkasama pang umaakyat ng ligaw sa ladies dorm at sumasakay ng jeep na biyaheng Karuhatan Monumento. Actually, Ninong, may lokohan nga kami ni Heidi eh. Di ba dun sa may kanto ng Karuhatan, bibili kami tayo, may nagtitinda ng pizza dun, di ba? Yung mga pizza sa Oh, yes, mga 3M pizza. 3M yan. Dati okay na, masarap na sa akin yun eh. Masarap naman Ngayon, talaga. ngayon nung Ngayon, manang naka nakatikim tayo ng mga iba't ibang klase, mga high-end na pizza eh. Yun, medyo nagbago eh. Dati ang alam ko lang, Ninong, spaghetti. ganun ba? Ay, hanggang ngayon, Oo. nasasarapan ako sa spaghetti at saka yung mga pizza sa mga bangketa. Yung Ikaw pala pala, may nagbago na ang dila mo, ha? Iba na ang may hinahanap, ha? may pala, may changes din pala kasi dati ang alam ko lang spaghetti, may pasta pala. So Oh, dati ganun nung ba? pasta, ano yung pasta? Parang Baka yung spaghetti sa lang ngipin, yun. hindi kaya yung dumikit. Oh, So yun pero naman. ang tanong, Mr. Banker, kumakain ka pa ba ng pares o talagang laging fine dining na ang buhay natin ngayon? Kumakain pa rin ako, Ninong. Yan, hinahanap-hanap ko pa yan, yung mga gulay, yung mga minsan sa office, papabili ko ng gusto ko yung dun sa ganito. May binibilan kami diyan sa Makati kanto. Lalo na pag nagbabike kami Ninong, yon. Yun yung mga pares-pares doon Oh, pinupuntahan talaga, namin. ha? Akala ko Yun. dahil sa bagong pamumuhay mo ngayon, kung dati pag nagbibisikleta, bumibili tayo ng mga taho. Ngayon, puro Gatorade na mga iniinom nyo. Mga ay ang gusto namin diyan yung mga yung mga sa malamig. Oh, Yung mga nako. nadadaanan namin. Ako, Yeah, so mga hinihintay refreshing. namin. Mga So, buko. yun, talaga. Nakakatuwa nito, Joy, no? Kahit na pinagpala na ng Panginoon at nabigyan na kayo ng magandang masasabi natin na talagang tagumpay at komportableng pamumuhay, hindi talaga tuluyang nagbago yung ugali, yung parang panglasa, pati yung ating appreciation for the simple things in life. And now, would you share with us how do you keep that perspective? Paano mo napanatili na you're still able to derive joy and satisfaction even in simple things kagaya ng mga buko, sa malamig, na hindi talaga totally naiwaksi. Hindi kagaya ng ibang tao na nakatikim ng pera, nakatikim ng yaman, parang ang kanilang buhay at pagkatao totally nag-iba. Ah, kasi sa akin Ninong lang 'di ba? Parang uh, ang mindset ko kasi it's yung blessing ng Lord. Sige, papatikman ko sa yan. But don't dwell on it much.
wag mong maging priority yan. And isa sa ginagawa ko, Ninong, yung minsan sa office, I really talk to mga gwardiya, mga gwardiya, pag may free time ako, makikipag-usap ako sa gwardiya, makikipag-usap ako sa mga janitor. And one time, nasita ako doon eh. Nasita ako doon. Sabi, bakit bakit ka naman? nakikipag-usap? Sabi ko, di ngumiti na lang ako. Pero that way, yung way na yun, parang nakikipag-usap ako at their level. Para sabi ko, alam nyo, sinishare ko rin dati, ganyan. So, ano yung kinakain ninyo, di ba? Ano yung kinakain ninyo? Minsan nangihingi pa ako ng pagkain nila. Talaga? Baka pengin mo, binibigyan ako. Alam niyo yung Ninong, yung mga pandesal na Mga chicharon. mga ano yun eh. Merienda So, nila. I put it in my mind na ano yun, yung it's not because of your status or what you have Yes. reached. Hindi yun yung importante eh. Yung importante yung Pakikisama, no? Pakikipagkapwa. Na hindi talaga, makikipagkapwa. yung iba kasi talagang nakapagsuot lang siguro ng barong o ng kurbata. Eh akala mo, hindi na pa pwedeng makitungo doon sa mga Mm. dati nating kasama. So, napakalaking bagay na. So, hindi ko talagang iniisip ko kasi parang eto yung pinanggalingan ko, dito ako nanggaling. I have to really uh, look at that. Yun yung yun yung naging parang lakas ko coming from the bottom na hindi ko kakalimutan. Mm. Kasi parang sabi nila, yayabang Di ba mga sinasabi nila, nakasuit lang yan, ganyan, nagkaroon lang ng sasakyan, hindi na namamansin, hindi na ganito. So, Mhm. and through prayers kasi, syempre, sabi ni Lord, di ba, hindi ka naman pwedeng magyabang eh. Ano naman ang iyayabang, di ba? O, Para, yan lahat yung pahiram, binigay ano? na. Lahat galing sa Mm. Diyos. At yun nga, in the same way na binabalikan pa rin natin at hindi natin kinakalimutan yung mga sabi nating simple, ngunit mga masasayang bahagi ng ating payak na pamumuhay. While we are able to look back, we are also able to look up and we are able to thank God. Yes. Yun ang pinaka-importante na pananaw at perspective that all of us can have. Ano mga parang estado na marating natin sa buhay, lahat kinikilala natin na galing sa Panginoon, pahiram, wala tayong aangkining atin o sasabihin natin na talagang dahil sa ating sarili, kundi ito'y galing sa ating Diyos na mapagpala at nagkakaloob. Well, Joy, gusto ko pa man na talagang pag-usapan natin yung mga maraming ginagawa sa buhay mo at sa pamilya ninyo ni Heidi at saka ni Josh. Tayo ay pinagsasabihan na ng ating producer na si Precious Grospe Cruz na kailangan na raw nating wakasan ang ating masayang usapan dito sa Masayang Tahanan. At bilang pagwakas, pwede ka ba naming mahilingan? Alam namin na mga tao kumukonsulta sa iyo tungkol sa mga investments, tungkol sa mga money market, tungkol sa kanilang mga placements. Pero maaari mo ba kaming bigyan ng parang magandang payo tungkol sa tunay na yaman na mararanasan ng kahit sinong mananampalataya? Well, yung talagang we have to really put in everything that we do, nandun dapat si Lord. Yun yung napakahalaga na kung mag-i-invest man tayo in terms of investing, in terms of choosing kung sino magiging partner natin, kung ano yung gusto natin sa buhay, career-wise, kailangan natin i-consult si Lord. Hindi dapat yung masusunod yung gusto natin. Kasi yung gusto natin, ang punta nun hindi Mhm. maganda. So, minsan yung kalimitan, yung gusto natin, yung magpapahamak sa atin. But if we follow what the Lord wants us to do, if we follow the will of the Lord, yun yung pinaka-importante na alam Amen. natin Right. na tama yung yung mapupuntahan natin. Mahirap man sa akala natin,
mahirap, pero the Lord will say, eto anak, eto yung gusto ko para sa iyo. Just believe na kaya ko to. Maniwala ka lang, which is in my life, in my career, marami pong pinagdaanan, pero ang sabi ni Lord, itiwala ka lang. Kung hindi man, sabi nga 'di ba doon sa kanta po, Ninong, 'di ba? Kung kantahin mo Joy, at para mas si Heidi, maalala natin. Si Heidi ang magaling sa Kumakanta ka rin naman sa FEBC dati. Kumanta ka na nga sa Film Life Auditorium eh. Nung nung ang sabi dun sa kanta, 'di ba? Oo, nagkonsyerto kayo. Oo. Kung if paano nga ba 'yon? Di nakalimutan ko na. Basta ang huli doon, trust. Joy. Oo. Just trust the Lord, 'di ba? Kailangan natin pagtiwalaan ng Panginoon sa lahat ng gagawin natin. So, yun yung daladala ko until now, until now. Kasi it's not, hanggang ngayon, siyempre, marami pa rin problema, marami pa rin politics, but really, I'm still banking on ano yung kalooban ng Lord para sa akin. Yun lang. Talagang banking on the faithfulness and the goodness of God. Ngayon, kung hindi man natin nahilingan ng ating special guest na si Joy Sampang na maghandog ng natatanging awit, pero maaari ka naman naming mahilingan, Joy, na bilang pangwakas, kung po pwede mong ipagdasal ang mga pamilyang Pilipino, lalo na yung mga nakikinig at kasama natin ngayon. Okay, so sige po, manalangin po tayo. Lord Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon nito na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, as I share my life, my married life to everyone. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ko at sa mga tao, Panginoon. Lord, nilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang bawat family, ang bawat mag-asawa, pamilya, mga professionals, Panginoon, na nakikinig sa amin, na tulungan mo po sila, Panginoon, na maging ikaw, Panginoon, ang unahin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, in everything that we do, in everything that we want, Panginoon, ikaw lang po ang makakatugon. We really, hindi ka lang namin, Panginoon, Savior, Panginoon, but you are also our partner, Panginoon, sa aming buhay. Alam niyo, Panginoon, batid mo, Panginoon, ang desire ng puso ng bawat isa, Panginoon. But really, your will, Panginoon, ang nasusunod pa rin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang family, buhay ng mga individual, Panginoon, buhay ng mga nakikinig, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain din, Panginoon, ang masayang tahanan, Panginoon, as they minister to every family, to every individual in the Philippines, not only in our country, Panginoon, but sa buong mundo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, si Ninong at si Nining, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kasalakasan, Panginoon, at wisdom as they share your word, Panginoon, through this ministry, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessings na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Ang lahat po ng kapurihan, ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasasalamat ay binabalik namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Wow. Praise God. Glory to God for your life, for your testimony, and for the prayer that you have so wonderfully expressed at the end of our show. At yan nga po, nakasama nga po natin dito sa ating pagsasahimpapawid ng Masayang Tahanan, walang iba kundi ang asawa ni Heidi at ang aming inaanak na si Joy Sampang. Thank you very much, Joy, sa iyong pagpaunlak. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating producer na si Precious Grospe Cruz at sa akin ding asawa na si Maloy Malibiran Salumbides na muling magbabalik hindi lamang sa Pilipinas kundi dito rin sa ating show sa darating na linggo. Pero para sa inyo na aming nakapiling sa araw na ito, salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Once again, ako si Attorney Winnie Salumbides, nag-iiwan ng aming paalalang ang Masayang Tahanan, sama-sama po nating pagsumikapan.
Goodbye! Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila.